What's up guys, it's me again. I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog. And for today's video guys, ay ating aalamin po kung magkano po yung aabutin or magkano yung gastos sa pagpapagawa ng kulungan ng baboy or pig fence na makaka-accommodate po ng 10 heads po or 10 na baboy. So ngayon, atin pong isa-isahin lahat yung mga details, lalo na sa materyales, sa labor, at sa labor ng mga manggagawa, at sa mga presyo po ng mga materyales ngayong taon 2025, para magkaroon po kayo ng mga ideya, lalo na sa mga first time na sumubok sa business ng pagbababoy. So I hope subaybayan nyo po yung aking vlog na ito para mas mapalawak pa po ang inyong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng baboy guys. So samahan nyo ako guys, pupunta po tayo doon sa pangalawang pig fence na ipapagawa natin ngayon. So ito po yan guys, yung ating kulungan ng baboy. So check muna natin. Yan. So dito po, dito muna tayo magsimula guys sa ating pig fence number 1, which is kaya nito mga 12 to 15 heads na baboy. Ito yung una nating pinagawa last year guys. Yan. So ngayon ang nakalagay na baboy dito is 10 lamang na heads. Ibig sabihin, hindi po natin na fully maximize yung area na to dahil yung kunti nga lang po yung nagbebenta ng beef ngayon. So 10 lang po yung nabili natin, pero yun na lamang po. At may good news po tayo sa sana makaabot po ito sa presyo ngayon, dahil ang presyuhan ng live weight ng baboy ngayon is nasa 235 pesos na dito sa Southern Leyte na area guys. 2025 ngayong June, yun po yung current update. So pig fence number 1, tinatawag po natin ito, yung future project natin ay Spark Agrivest company po. So ibig sabihin po, kasi hindi ko pa po nasabi sa inyo na yung nag-start tayo dito sa pagbababoy is through investor po. So yung second investor at third investors ay puro po mga OFW. So yung tatlo po na yun investor ay mga seaman po. At currently sumasakay pa rin po ng barko. So they are investing in this livestock business with us, entrusting their money para po mapatubo ito, compared kung ilalagay lamang po ito sa bangko, kahit 10% hindi po yung tutubo sa isang taon. Dito 4 months lamang po yung kalakaran ng pagbababoy sa patining, at automatic po kung magkano yung presyuhan ng baboy, live weight, ay meron naman pong profit, mas mahigit pa sa tubo kaysa sa ilagay natin ito sa bangko. So ito po 10 heads. So gagawa po tayo ng panibagong vlog tungkol dyan sa pag-computation with regard sa ating investor, kung magkano yung capital, magkano yung sharing, ano yung mga terms and conditions sa kontrata natin. So sa ngayon guys ay focus po natin yung sa vlog kung magkano po yung gagastusin sa pagpapagawa ng ganitong kulungan na kasya yung 10 baboy. So ito po is 12 to 15. Ito yung pangalawang kulungan natin is nasa kakasya po ito ng 10. So ito po ongoing na pinapagawa natin. Yan, puntahan natin. So kaya ito ng 10 guys. So yan. So naputo lang po yung trabaho nila ngayon kasi yung hardware na pinag-orderan natin, delay yung pag-deliver ng hollow blocks at yung semento at yung balas, yung dito sa Bisaya tinatawag, o yung sand, yun. So hopefully ay makukomplete na ito kasi nakapag-order na rin po tayo ng mga biik. So yung presyuhan ngayon dito sa Southern Leyte, yung biik ay nagkakahalaga ng 4,000 to 4,500 pesos bawat isang biik. So kung nagpaplano kayo na mag-alaga ng 10 biik, ibig sabihin ay maglalabas po kayo ng kapital na nasa 40,000 pesos plus yung delivery charge. Yun. So dito po yung plan natin na expansion sa babuyan natin guys. So kakatapos lang po natin pakainin yung ating mga
baboy yan. So 1 month na po yan guys, and 12 days simula nung ating kinuha yan sa napagbilhan ng mga biik. So ngayon guys, ating alamin kung ano yung mga materialis na kailangan sa pagpapagawa ng baboyan. So ito, dahil idudugtong lamang po natin yan sa ating unang pig fence, so makakatipid po tayo ng poste. So instead na 4 yung bibilhin natin, kasi yung initial na plan ko is dito, parang pa horizontal siya. Ang ginawa ni mama ay pina-vertical siya, ganyan. So ang mangyari, 2 poste na lang yung kakailanganin. So yan. So pila gani sukod aning sa gani size ani? Number 4. Number 4, oh, number 4 to na PVC. Number 4. At nag-order tayo ito 16 na semento. Yan. 16. Tapos yung kabilya ito 10 mm tsaka yung 9. Ito yun. Ayan guys, so nagpa-deliver na po tayo ng sand po. So 2 cubic yung ating in-order. Ito pala guys, bago natin simulan yung pagpapagawa ng ay pinutol namin yung isang puno, yung kahoy na nakatumba dito. Bali guys, sa mga nagtatanong, so dito po yung area natin para sa ating livestock na business or sa ating baboyan. So ito yung pig fence number 1. So ito yung pinapagawa natin, ongoing. Pig fence number 2, kaya yung 10. At dito naman sa susunod yung pig fence number 3. So yung plan kasi natin ay expand to papunta doon. So pig fence number 1, 2, 3, 4 at 5. Parang kasya pa doon 5 hanggang 5. So sisiraan po natin yan. Kulungan po yan ng manok dati guys. Tulog yung mga baboy. Yan. 7, ito yung maliliit, yung 9mm. At 4 na 10mm. Ito, 4 na ganito guys. Ito guys, bumili rin po tayo ng 2x3 by 16 na kahoy. So ito po yung kakabitan ng ating scene. Yan. Mag-order din po tayo ng sand. Yan. So 2 cubic yung in-order natin. So parang 1 cubic pa lamang po yung na-deliver ngayon. Yan. Ito yung hollow blocks. Nag-order tayo ng 140 pieces. Yan, 140 pieces. Sa mga presyo nito guys, mamaya i-compute po natin yan lahat. Yung lahat ng semento na ating in-order guys. Yan. Hello guys, so this is day 3 ng progress sa ating pinapagawang kulungan ng baboy. Okay guys, the final list pala po sa mga materials at prices sa total nating nagasto ay papakita po natin sa video na ito sa huli po. So naka Excel file po yun at makikita nyo po doon yung kabuuan ng ating gastos. At ito na nga guys, so nag-finishing na po yung forma natin at nalagyan na rin po ng bubong yung ating pig fence number 2. At hindi pa po yan pwedeng apakan guys kasi basa pa po yan at maganda na po yung result guys. So after 3 to 5 days, pwede na po natin yan lagyan ng mga panibagong alagang biik. So yan yung area sa pig fence number 2 natin guys. So video lang muna tayo kasi hindi pa po yan matibay. So yan yung pig fence number 1
magto 2 months na po yan guys. So ganyan po yung disenyo niya. Tapos kumuha na rin po kami ng biik kasi may nagkontak sa amin na available na daw at pwede nang kunin yung kanila mga biik. So 10 biik yung kinuha namin at yung price ngayon ay 4,000 pesos. So gumastos rin po ako ng delivery at nagrenta din po ng sidecar para po makuha namin yung mga biik guys. Kaya nagbibilang si ate. Tama po yung binigay natin, 40,000. At ito na po yung ating mga guys, mga biik na nalagay na po natin sa bagong kulungan. So noong June 28 po ito natin, July 1. Noong July 1 po natin ito nakuha guys. So yan, maliliksi po guys. So careful lang po tayo sa pagpapakain kasi baka ma-overfeeding at magtahi po sila guys. Yan. At ito po guys yung mga materyales na ginamit ko sa pagpagawa ng bagong kulungan guys. Maraming salamat guys sa panonood and I hope I will see you soon on my next vlog. Bye bye!